Hindi makapaniwala si Galman na ganoon pala siya kakaibigan, kahit sinubukan nilang takutin, hinawakan ni Raymond ang kanyang pasyenteng kamay at nanumpa siya sa kanyang family name, Penan, na minana niya sa kanyang ina at wala nang ibang paraan maliban dito para magamot, ang lason na mayroon siya. Hiniling niya na magtiwala siya sa kanya. Namangha si Haring Odin, dahil nanumpa si Raymond sa pangalan ng pamilya ni Penan. Kaya pumayag siya. Pinunan ng protagonist ang antidote sa syringe at inilapit ito sa braso ng kanyang pasyente, at tinanong ni Haring Odin kung ano ito. Paliwanag ni Raymond, isang syringe lang ang iniutos niyang gawin sa isang dwarf workshop, at gagamitin niya ito sa pag-inject ng gamot sa kanyang mga daluyan ng dugo. Ipinaliwanag ng protagonist na ito ay bahagyang sumakit kaya hindi na siya dapat magulat, at hindi nagtagal ay nag-inject ng antidote. Tinanong ni Gelman ang kanyang kamahalan, kung ayos lang siya at kung saan man siya nakakaramdam ng kakaiba. Ipinaliwanag ng hari na hindi siya nakaramdam ng kakaiba. Pero, bigla niyang hinawakan ang ulo niya. Nag-aalala ito kay Raymond, at iniisip niya kung ano ang mali at kung ano ang nangyari. Nag-alala siya dahil first time niyang gumamit ng syringe doon, at tinanong niya kung may side effects. Ipinaliwanag ng hari na bumuti ang kanyang pagkahilo at sakit ng ulo, na ikinagulat ni Galman. Tiningnan ng hari ang kanyang braso at alam niyang hindi pa siya ganap na gumaling, ngunit mas mabuti na ito kaysa dati, at hindi niya maintindihan kung bakit mabilis na bumubuti ang kanyang mga sintomas. Kahit na ang mga antidote ay kadalasang nagpapakita lamang ng mga epekto pagkatapos na maubos sa isang tiyak na tagal ng panahon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit may mga agarang effects na. Masaya ang protagonist dahil mas maganda ang effects kaysa sa inaasahan. Kaya ipinapalagay niya na makakakain siya ng karne sa susunod na araw. Dahil iyon ang nangyari, nagtanong ang hari kung ang sugat sa kanyang braso ay bubuti sa paglipas ng panahon, ang protagonist ay nagramble na ang mga kakaibang sintomas ay ganap na tumigil at ang nasirang balat ay natural na gumaling sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, ang anumang side effects ay hindi dapat makaapekto sa kanyang paggalaw ng braso. Napagtanto ni Haring Odin na kung siya ay naging matigas ang ulo at nagpumilit na bumalik sa kastilyo, maaaring kailanganin niyang mawala ang paggana ng kanyang braso o putulin ito. Malaki rin ang naitulong ni Raymond sa kanila pabalik kasama si Prinsesa Sofia, na pangalawang beses na niya itong tinulungan. Hindi nagtagal, dumating si Hansen at nahihiya dahil dumating ang pasyente habang wala siya, ngunit tiniyak sa kanya ng protagonist na ayos lang, dahil tapos na siya sa paggamot. Sabay-sabay, naisip ng hari na bilang isang pinuno, kailangan niyang maging malinaw tungkol sa mga gantimpala at parusa. Kaya gusto niyang magbigay ng angkop na gantimpala. May utang siyang utang kay Raymond, na ikinagulat niya, at hiniling niyang ipaalam sa kanya kung mayroong anumang gantimpala na gusto niya. Inutusan siya ng protagonist na bigyan siya ng pera, na ikinagulat ng hari, dahil hindi niya iyon iniisip. Ipinaliwanag ni Raymond na hindi ganoon kahusay para tawaging utang, ngunit kailangan niyang magbayad para sa pagpapagamot. Alam ni Raymond na dahil ginamit ng kanyang pasyente ang aura, maaaring siya ay isang executive level man lang sa loob ng isang dark guild, kaya gusto niyang mangikil ng isang malaking bahagi mula sa kanya. Ipinaliwanag ng protagonist na ang paraan ng paggamot na ito ay medyo mas mahal, kaya dapat siyang maging handa para dito. Nagulat si Galman, at nagtanong siya kung sapat ba ang pera. Dapat malaya siyang magsabi ng kahit anong gusto niya, dahil sila ang mga taong kayang gumawa ng maraming bagay. Nilinaw ng protagonist na siya ay isang healer, kaya natural lang sa kanya na magpagamot ng mga pasyente, kaya hindi niya inaasahan na may iba pang baon sa kanya, ang pagkuha lamang ng nakatalagang bayad sa paggamot ay higit pa sa sapat para sa kanya, at gusto niya, upang mapunit ang isang malaking halaga ng mga ito, na magiging higit pa sisipat na sa kanya. Hindi makapaniwala si Galman na ganoon din ang ginawa ni Raymond, kahit na wala siya sa Imperial Castle, at kung siya ay isang dalisay at matuwid na manggagamot, ang tanong ng hari, magkano ang bayad sa paggamot? At sabi ng protagonist, 500 peanut na naisip ni Raymond na ito na ang pinakamahal na bill na naibigay niya simula noong binuksan niya ang klinik na ito. Pero ito na ang pagkakataon niya, kaya gusto na lang niyang pagbigyan ito. Una, natigilan ng hari nang malaman ang tungkol sa mga bayarin at galit na tinitigan siya, na nagpaisip kay Raymond kung humiling siya ng sobra. Ibinulong ni Hansen sa tenga ng protagonist na ang 500 pina ay isang malaking
Halaga ng pera na maaaring magpakain sa isang karaniwang tao sa loob ng kalahating taon. Gayunpaman, ayaw mag-compromise ni Raymond, dahil ito lang ang pagkakataon niya para makabawi sa mga minus na ginawa ng klinik, at nilinaw niyang final na ang 500 pina nito. Nilinaw ni Hansel na ang isang promissory note ay hindi gagana ayon sa nararapat. Kunin ang cash. Umubo si Haring Odin at ipinaliwanag na kaunti lang ang 500 pina ngunit binigyang diin ni Raymond na kailangang ganoon karami bago niya makumplito ang kanyang pangungusap. Naisip ni Raymond na iyon ay isang angkop na halaga ng pera, isinasaalang-alang ang paggamot na natanggap niya, at hinihiling sa kanya na huwag hilingin sa kanya na bigyan siya ng diskwento. Inisip ni Galman na sobrang mura, dahil kahit 1,000 pina lang ang sisingilan ng A-rank healer, at dahil may bayad din ang antidote, naisip niyang dalawa ang hihingin ni Raymond kaysa kay Pina. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit kinikilig sa kanya ang mga taga Bay Region dahil isa siyang healer na interesado lang magpagamot at wala ng iba. Gayunpaman, si Haring Odin ay nalilito, kaya't nais niyang magtanong kay Raymond at pinahintulutan siyang magtanong ng anumang nais niya. Gayunpaman, ayaw ni Raymond na magtanong siya tungkol sa presyo ng gastos dahil sinusubukan niya itong punatin. Nagtanong si Haring Odin kung bakit niya pinagdadaanan ang kanyang sarili sa labis na paghihirap doon, noong siya ay isang mahusay na manggagamot, tiwala siya na mas malaki ang kikitain ni Raymond kung bubuksan niya ang kanyang klinik sa ibang lugar. Nakahinga ng maluwag si Raymond dahil curious ang kanyang pasyente sa presyo ng gastos, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil may greater goal siya sa isip. Nag-isip ang hari kung anong uri ng mas dakilang layunin ang maaari niyang marating sa isang mahirap na rehiyon. Iniisip niya kung ang layunin niya ay mamuhay ng para lang sa kapakanan ng kanyang pasyente. At naisip niya na siya ay hindi kapanipaniwala. Samantala, hindi makapaniwala si Galman na ang isang illegitimate na bata na minamaltrato ay maaaring lumaki na hindi kapanipaniwala, at iniisip kung ano ang iniisip ng kanyang kamahalan. Si Haring Odin sa Houston, naunawaan ang lahat, kaya siya ay tumayo upang umalis, at si Galman ay nagtanong kung ano ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Mas gumaan ang pakiramdam niya ngayon, kaya inutusan niya ang kanyang lalaki na bumitaw, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang kapalit na pera. Nagulat ito kay Raymond, at nagtaka siya sa sinabi ng kanyang pasyente. Tumanggi siya at gusto niyang bigyan siya ng pera. Kaya inabot niya kay Raymond ang isang singsing at inutusan siyang ibenta ito at gamitin ang cash. Tuwang-tuwa ang protagonist nang makita ang singsing dahil mukhang mahal ito, at kinilala ito ni Hansen bilang perlas ng luhan ng sirena. Ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 pina, na kapana-panabik. Habang umaalis, lumingon ang hari at naisip na hindi ito sapat para sa pagbabayad, na ikinagulat ng protagonist. Ipinaliwanag ng hari na babalik siya doon mamaya at inaabangan niya ang magiging hitsura ng klinik na ito kapag bumalik siya doon. Natarante si Raymond, iniisip kung ano ang aasahan, anuman ang dahilan kung bakit siya nasa sabik, dahil nakakuha siya ng toneladang pera. Excited niyang sinabi kay Hansen na kakain sila ng beef ngayong gabi, na ikinatuwa niya. Nahulaan ni Galman na inaabangan ni Haring Odin kung paano lalago ang klinik ni Raymond mula roon. Siya ang unang anak na lalaki na nagtrabaho sa Bay Region at nagpatatag nito, at walang ibang prinsipe ang makakagawa nito habang iniiwan ang hari, nag-rumbled na oras na para hanapin ang salarin, ngunit hindi maintindihan ni Galman, kaya nilinaw niya na siya ay pinag-uusapan ang naghanda na nagplano sa kanyang pagpatay. Dahil alam ng taong iyon kung nasaan siya, dapat may impormante sila sa loob ng kastilyo. Inutusan niya si Galman na subaybayan ang impormante sa kastilyo. Naunawaan ni Galman ang kanyang gawain at nag-aalala dahil magaganap ang dugo sa loob ng kastilyo. Samantala, ipinaliwanag ng lalaki sa kanyang guro na nabigo siya sa pagpatay kay Haring Odin sa Bay Region. Ang lalaking nakaupo malapit sa Magic Globe. Naisip na maaari silang gumawa ng hindi bababa sa isa sa mga paa ng hari dahil ginamit ang 3 lason ng puting ahas. Ipinaliwanag ng kanyang lalaki na ito ay kapos palad, ngunit ayos lang. Akala niya ay marami pa silang pagkakataon. At hinawakan niya ang punyal at inihagis sa mapa. Hindi siya makapaniwala na gumaling siya ng walang side effects matapos malason ng 3 white snake poison. At nagtaka kung may ganoong karampatang healer sa Bay Region. Naisip ng lalaki na kung mayroon mang makapangyarihang mga healers, maaaring hadlangan ng taong iyon ang kanilang mga plano.
Ang kanyang lalaki ay nagtanong kung dapat niyang hanapin kung sino ito at alisin ang manggagamot na iyon. Ngunit tumanggi ang mastermind, dahil sa palagay niya ay hindi na kailangang mag-alala tungkol doon, dahil ang susunod na plano ay hindi mapipigilan kahit gaano pa kalakas ang manggagamot. Binigyan niya ang kanyang lalaki ng 1 buwan at gusto niyang tiyakin na hindi siya mahuhulog sa pagkakataong ito, at pinatunayan ng kanyang lalaki. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, tumawa ang lalaking nasa belo, dahil nalalapit na ang araw na itinaas sa lupa ang kaharian ng Houston. Sa kabaligtaran, inihahon ng protagonist ang karne at inutusan si Hansen na kumain ng marami nito. Tiniyak ni Hansen sa kanyang nakatatanda na kakain siya ng marami upang palakasin ang kanyang kaligtasan sa sakit. Nagtataka ang protagonist kung bakit nagkaroon ng biglaang pag-uusap tungkol sa immunity, at pinaalalahanan siya ni Hansen na sinabi rin niya ang parehong bagay. Aniya, ang karne ng baka ay nagtatayo ng immunity, kaya dapat itong kainin ng mga pasyente at healers para sa kanilang kalusugan. Kinakain lang ito ng protagonist dahil masarap ito, ngunit hindi naman talaga mali na sabihin na ang karne ng baka ay nagtataas ng kaligtasan sa sakit ng isang tao. Kaya pinagtibay niya na tama ito at gustong kumain ng tonelada nito para sa kapakanan ng kanilang kalusugan. Natuwa si Raymond na naging healer siya. Dahil napakamakatas at masarap ang karne, itinuro sa kanya ng protagonist na mas masarap kapag ang bagong inihaw na steak ay sinawsaw sa kaunting asin. At pumayag naman si Hansen. Habang nagiging masarap, biglang may kumatok sa pinto, nagtanong kung may tao ba, at hiniling na buksan nila ito. Natakot sila, at nag-aalalang tinawag ni Hansen ang kanyang senior na pangalan, at tinanong niya kung sino iyon. Bahagya niyang binuksan ang pinto, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa labas at tinanong kung bakit sila naroon. Inunat ng lalaki ang kanyang braso at nakakatakot, tinanong nila kung siya ba si Raymond. Nag-aalala ang protagonist, nagtataka kung bakit nandoon ang Dark Guild, at kung may nangyaring kakilakilabot sa pasyenteng iyon, pinatunayan ni Raymond na siya ang taong hinahanap nila at nagtanong kung para saan sila naruroon. Biglang sumulpat ang isang lalaki sa likod ng mga nakakatakot na mukhang lalaki at itinuro sa kanila na tinatakot nila ang healer na si Raymond sa kanilang tono. Ang lalaki ay humakbang pasulong at humiling sa kanya na patawarin ang kanyang mga tauhan sa kanilang kabastusan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tom, isang maliit na may-ari ng negosyo sa Langtram. Nagtataka ang protagonist kung siya ba ang Tom, ang Tyrant Lord ng Entertainment District na kanyang guild ay ang pinakakilalang Dark Guild sa Bay Ridge, at siya ang master ng mabangis na Dark Blade Guild. Tinitigan siya ni Tom at ipinaliwanag na naroon siya dahil may sasabihin siya sa kanya. Gusto niyang pumasok sa loob saglit, at tinanong siya ni Raymond kung ano ang negosyo niya sa kanya. Pumasok ang lalaki sa loob at napagtantong nasa kalagitnaan sila ng pagkain. At pinatunayan ni Raymond. Sinabi ng lalaki na karne ang kakainin ng mga aso, bagaman si Raymond ay isang taong gumawa ng mabuti, kaya't hindi siya makapaniwala na kumain siya ng ganoong karumal-dumal na pagkain. Hinawakan ng lalaki ang plato at nabasag ito na ikinagulat ni Raymond nang pumutok ito sa pamamagitan lang ng daliri. Ibinulong ni Hansen na si Tom ay nagmula sa isang Knight family ng pinakamataas na ranggo na mana users. Inutusan ni Tom ang kanyang lalaki na itapon ang lahat ng masasamang karne para sa kanila, na ikinatakot ni Raymond, at nagtaka siya kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Simula nang pumasok ang hooligan sa clinic, na-activate na ang kanyang Heart of Steel, at nakumpirma na ang target bilang mean person. Masyadong mataas ang level ng mean hooligan na ito, kaya na-activate ang paraan ng paghawak sa mean person. Umalma ang puso ng protagonist, at sa tingin niya ay tama ito, dahil hindi siya dapat manginig sa takot, ngunit dapat niyang lutisin ito. Alam ni Raymond na magiging malupit lang ang mga mula sa underworld kapag nakita nila ang mahina, kaya gusto niyang maging matapang. Nagtanong siya kung bakit siya pumunta sa kanyang klinik, at kung siya ay naruroon dahil siya ay masama, dapat siyang mag-atubiling ipaalam sa kanya, dahil gagamutin siya. Namangha si Tom nang matuklasan na hindi natakot si Raymond, at hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng loob. Tumingin siya sa likod, ngumiti at nilinaw na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil nandoon siya para batiin ang healer na nagsusumikap para sa Bay Region.